Magandang gabi sa inyo, Boss Neb. Pakitago na lang ako sa pangalang Ina. Ang kwentong isishare ko ay tungkol sa isang lola ko na dating sikat na aktres. Sinabi ko lang na lola pero tita siya ng mami ko at pinsan naman ng totoong lola ko na si Lola Gayeng. Ewan ko kung maituturing pa kaming maglola pero ayun nga. May karanasan siya na naikwento ni Lola Gayeng. Nanonood sila Lola Gayeng, mami at isa ko pang tita ng old movies. Tapos yung isang pelikula ay bida yung tita ni mami. Natawagin na lang nating Lola Ines. Nung lumabas sa screen si Lola Ines, biglang sinabi ni tita kay Lola Gayeng na ano na raw kaya ang nangyari kay Lola Ines kung nakatuluyan nito yung nuno. Na-curious ako pero hindi agad ako nag-react. Tapos sabi ni Lola, malabo raw na magkatuluyan ang mga yon dahil napakarami niyang napansing kakaibang gawin noong nuno. Kaya sa kahit na anong paraan ay siguradong mabibisto ito. Isa pa ay sila mismo ni Lola Ines ang nakasaksi noon. Doon ako hindi nakatiis. Tinanong ko si Lola Gayeng kung ano yung nuno na na-involve kay Lola Ines. Mga bata pa raw sina Lola Gayeng at Lola Ines ay kitang-kita na agad na maganda si Lola Ines. Yung ibang araw nilang pinsan na babae ay naiinggit kay Lola Ines dahil yung mga nagugustuhan nilang lalaki ay si Lola Ines ang nililigawan. Si Lola Gayeng naman daw noon ay medyo tomboyin kaya siya lang ang nakaklose ni Lola Ines sa mga pinsan nila. 16 years old sila pareho nang makilala ni Lola Ines yung nuno na nagpakilalang Hanwaryo. Hindi raw nila alam noon na nuno pala yung Hanwaryo dahil normal na binatang tao naman nang lumapit kay Lola Ines. Nakilala raw yon ni Lola Ines sa labas ng simbahan. Nagtitirik ng kandila si Lola Ines tapos lumapit si Hanwaryo para din magtirik ng kandila. Kinausap na raw ng kinausap nito si Lola Ines. Tapos parati na niyang nakikita sa simbahan. Kaya nakapalagayang loob na rin. Si Lola Gayeng ko hindi naman daw pala simba. Pero noong kinuwento ni Lola Ines sa kanya ang tungkol kay Hanwaryo ay naging interesado siyang makilala ito. Tuloy ay sumasama siya kay Lola Ines sa pagsisimba. Okay naman daw sabi ni Lola. Pero dahil nanliligaw nga sa pinsan niya si Hanwaryo, ay inoobserbahan niya ito kapag nagsisimba sila. Una raw niyang napuna rito kapag pinapaantanda sila ng pare ay 2 o higit pang beses nitong inilalapat ang kamay niya sa noo, magkabilang balikat at sikmura. Tapos hindi siya nag-aamin. Kapag daw magbebendisyon na yung pare ay kung ano-ano ang dahilan nito para mauna nang lumabas. Hindi rin daw kumakanta ng pagpupuri. At ang pinaka-kapansin-pansin sa lahat ay nakapikit ito kapag nakaharap sa altar. Weirdong-weirdo daw si Lola kay Hanwaryo pero si Lola Ines ay parang hindi yun napapansin. Tapos noong kinuwento ni Lola kay Lola Ines yung mga napapansin niya ay nabaliktad pa ang pangyayari. Sabi raw ni Hanwaryo kay Lola Ines ay naiilang ito kay Lola Gayeng dahil parating nakatingin dito. Pakiramdam daw ni Hanwaryo ay may gusto si Lola sa kanya at hindi raw ito magtataka kung gagawa ng paraan si Lola Gayeng para masiraan ito kay Lola Ines. Tawa raw ng tawa si Lola Gayeng tapos sabi niya ay magharap-harap silang tatlo. At sabihin ni Hanwaryo sa mukha niya ang sinabi nito kay Lola Ines. Ayaw raw pumayag ni Lola Ines dahil baka mag-away yung dalawa. Pero sa kapipilit ni Lola ay napapayag din niya si Lola Ines. Huwag na lang daw sabihin kay Hanwaryo na mag-uusap-usap sila. Kunwari na lang daw ay magpipiknik sila. Kaso nung dumating na raw si Hanwaryo sa lugar na pagpipiknikan ay na-stress si Lola Ines dahil tumayo agad si Lola Gayeng para kausapin ito. Ang ginawa raw ni Lola Ines ay nagsalita ng nagsalita tapos ay inihain agad yung pinya na nakaredy na
Kumuha naman daw si Lola at Januario. Kaso nagulat sila dahil biglang nabitawan ni Januario yung slice niya ng pinya at pinagpag ang kamay niya. Sir Neb, napakurap lang daw sina Lola ay nag-iba na yung itsura ni Januario. Lumiit at nagmukhang matanda. Tapos ay humaba at pumuti yung buhok. Napasigaw raw sa takot sina Lola at nagtatakbo palayo. Narinig pa raw nila na sumisigaw si Januario. Nakasalanan daw ni Lola Gayeng ang lahat. Nilagnat sila pareho dahil sa nuno. Pero magkaiba ang dahilan. Si Lola Ines ay gusto raw makuha ng nuno at si Lola Gayeng naman ay gustong parusahan. Mabuti na lang at mahusay yung albularyo na nagpagaling sa kanila. Kaya natalo nito si Januario. Kaya raw pala ito naging nuno ay dahil may asin yung pinya na inalok ni Lola Ines. Napaso ito at nasaktan, kaya nawala yung focus sa pagbabalat kayo. Ilang buwan pagkatapos ng pangyayaring yon ay na-discover naman ng talent scout si Lola Ines at kinuhang artista. Pinayagan daw agad ito ng mga magulang para mapalayo sa probinsya nila at mailayo sa nuno na nagkagusto dito. Sir Neb, tawagin niyo na lang po akong Nobby. May nalaman lang ako recently na gusto kong ibahagi sa inyo para na rin sa awareness. 'Di ba alam naman natin na asin ang pangontra sa lahat ng masasamang bagay, pang-cleanse at protection. Napag-alaman ko na ang sobrang paggamit pala niyan ay nakakaakit din ng entities. May kaibigan kasi ako na tawagin na lang nating Sonia, na adik magbasa roon sa Facebook group na nasalihan niya. Yung mga post kasi roon ay puro true horror stories. Kailan lang nawili si Sonia na magbasa ng katatakutan. Mula noong manganak siya at nagpupuyat sa pag-aalaga ng baby, ay ginawa na niyang pampagising ang pagbabasa ng horror. Sa takot niya sa mga nababasa niya roon sa group, ay parati na siyang may baon na kalamansi at nilalagyan noon ang kahit na anong pagkain na binibili niya sa labas. Basta may kahalong karne. Nagiging parte raw kasi ng tao yung karne kapag nalagyan ng kalamansi. Tapos yung mga bintana nila, nilalagyan niya ng asin. Hindi yung basta nakatumpok lang na asin sa isang gilid, kundi ginuguhitan niya ng asin. Pati yung mga pinto nila, may guhit din ng asin sa bandang ibaba. Praning na praning. Sabi naman niya, wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba o nakakatakot sa bahay nila. Basta natatakot lang daw siya sa mga nababasa niya roon sa group. Kaya para masiguradong ligtas silang pamilya, ay inunahan na niya ng proteksyon ang buong bahay. 2 weeks yata yon bago mag-Halloween. May nakita raw si Sonia na parang mukha na sumilip sa pinto ng banyo nila. Ang nakakatakot daw ay kitang-kita niya talaga yung muka dahil nakatingin talaga siya sa direksyon ng banyo nila. Maputing mukha raw na bilog, tapos bilog na bilog din yung mga mata, yung parang dilat na dilat. Saglit lang daw pero nagulat talaga siya. Siyempre ano pang gagawin niya? E di nilagyan niya ng asin yung banyo nila. May isang tasa ng asin na pinatong niya sa tangke ng bowl. Sinabihan pa niya yung mga kasama niya sa bahay na huwag babasain yung asin kasi proteksyon nila yon. Makailang araw pagkatapos noon ay yung panganay na anak naman niya ang nakakita nung puting muka. Sumilip daw sa kwarto nito. Naglalaro daw sa cellphone yung anak ni Sonia, tapos naramdaman nito na parang may nagmamasid sa kanya. Pagtingin daw nung bata sa nakaawang na pinto ay doon na nakita na may nakasilip na puting muka. Ang lakas daw ng sigaw noong bata dahil nginitian pa ito noong muka at pulang-pula naman daw ang bibig at ngipin noon. Parang nababalutan daw ng dugo yung ngipin. Noong nagmamadaling pumasok si Sonia at asawa niya sa kwarto ng bata, ay nawala raw agad yung muka.
Napagalitan daw si Sonia ng mister niya dahil siya ang sinisisi sa paglabas noong puting mukha na yon. Dahil daw sa kakabasa niya ng nakakatakot ay nagmamanifest na sa bahay nila. Nag-leave siya doon sa group dahil naisip niya na maaaring yun nga ang dahilan ng pagkakaroon ng entity sa bahay nila. Mula noon ay parati nang nagpapatugtog ng gospel song si Sonia para luminis daw yung bahay nila. As of now ay wala pa ulit sighting doon sa puting muka, kaya sa tingin nila ay umalis na yon. Hanggang sa isang pinsan ni Sonia ang nagsabi sa kanya na sa kakalagay niya ng asin sa kabahayan nila ay nakatawag na siya ng hindi dapat. Na-curious daw kasi yung mga entity kung anong klaseng nilalang ang naninirahan sa bahay nila dahil sobrang dami niya maglagay ng asin. Baka akala raw noon ay may malakas na nilalang sa bahay nila at gusto nitong makisali. Nung malaman daw yon ni Sonia ay pinagtatanggal niya yung mga asin sa bintana at pinto nila. Na-realize niya kasi na maaaring ganoon nga ang nangyari dahil noong nagbabasa lang siya ng horror ay wala namang mga paramdam at pagpapakita sa kanila. Noon lang nagtambak siya ng asin kung saan-saan ay tsaka lumabas yung puting muka. Nagbabasa rin ako ng horror sa group na yon at pansin ko naman na walang katatakutan sa bahay namin. Nakikinig din ako ng mga horror narration sa YouTube pero normal naman ang lahat sa paligid ko. Kaya naniniwala rin ako na posibleng ang yung sobrang proteksyon ng asin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng entity sa bahay ni na Sonia. Lesson learned, kung wala rin lang namang nagpaparamdam ay wag nang maglagay ng asin sa bintana o pinto. Baka imbes na proteksyon ay pang-aakit pa ang magawa mo. May nakilala akong albularyo na syempre pa ay maraming alam tungkol sa mga supernatural at paranormal things. At may isang bagay siyang sinabi sa amin na talagang kinagulat ko. Bago po ang lahat, pa-shoutout naman sa akin Sir Neb. Jimmy ng Dinalupihan, Bataan. Hi Sir Neb, solid kapasta po ako. Eto nga't mag-share ako ng konting kaalaman sa inyong channel. Noong nagbuntis sa panganay at pangalawa naming anak ang asawa kong si Melanie, ay hindi naman siya inaswang. Payapang nairaos ang pagbubuntis at panganganak niya. Kaya akala namin ay ganoon lang din ang mangyayari sa bunso namin. Ang kaso, 4 na buwan pa lang ang tiyan ni Melay ay may maingay na pusa ng gabi-gabing pumapasyal sa bubungan namin. Sa umpisa iniisip lang namin na naglalanding pusa lang yon. Ganoon kasi ang tunog ng ngiyaw niya. Kaso tumagal ng halos 2 buwan yung pusa na yon. Hanggang sa sumasakit na yung tiyan ni Melay sa tuwing nasa bubungan yung pusa. Tumitigas yung tiyan niya at hindi na siya makatulog sa sakit. Talagang palakad-lakad na siya noon at muntik-muntikan ko nang sinugod sa ospital. Dahil sa ganoong mga senyales ay nakumpirma namin na aswang nga ang nasa bubungan at hindi karaniwang pusang naglalandi lang. Kaya ang naisip namin na solusyon ay magbato ng asin sa bubungan bago dumilim. Ganoon nga yung ginawa namin Sir Neb. Akala namin ay umubra dahil ilang gabi rin na maayos ang tulog naming mag-asawa. Hindi tumitigas at sumasakit ang tiyan ni Melay. Hanggang sa isang gabi ay ito na naman yung pusa. Naglalakad na naman sa bubungan. Tinanong pa ako ni Melay kung nagbato raw ba ako ng asin sa bubong. Kako ay oo. Sabi niya ay bakit naroon na naman sa taas yung bisita namin. At sumasakit na naman nga yung tiyan niya. Hindi na namin alam yung gagawin. Hanggang sa naisip kong bawang naman ang ibato sa bubungan. Nagdiktik ako ng bawang at lumabas ng bahay. Inihagis ko yon sa bubong. At dinig na dinig ko talaga na may lumagabog at nagkalampagan na nga. Nagmamadali akong pumasok sa bahay at kinandado ang pinto.
Sir Neb, nawala yung pusa at humupa rin yung sakit ng tiyan ni Melay. Takang-taka kami kung bakit hindi effective yung asin laban doon sa pusa sa bubong. Pero yung dinurog na bawang ay napalayas siya. Naisip pa namin noon na baka peke yung asin namin. Usong-uso kasi noon yung sinasabing peke ang mansanas at bigas, lalo na kapag galing sa China. Naikwento namin yon sa isang kilalang albularyo sa lugar namin dahil humingi kami ng pangontra sa aswang. Doon kami naliwanagan kung bakit nakakapunta pa rin yung pusa sa bubong kahit may asin na. Hindi pala lahat ng aswang ay pwedeng palayasin ng asin. Ang bisa pala noon ay para lang sa manananggal dahil may hati ang katawan nila at expose ang lamang loob. Siyempre kahit sino naman na malagyan ng asin ang sugat ay talagang masasaktan. Ang sabi ng albularyo ay hindi manananggal ang pumupunta sa bubong namin kundi aswang. Aswang lang talaga ang tawag sa kanya. Isang nilalang na kayang magpaiba-iba ng anyo at hindi nahahati ang katawan kaya wala siyang sugat na masasaktan kapag nalapatan ng asin. Ang mabisa pala talagang pangontra sa lahat ng klase ng aswang ay bawang at hinahasang itak. Ayaw ng mga aswang sa bawang dahil sa malakas na amoy noon at napapaso pati yung mga mata nila. Ang hinahasang itak naman daw ay masakit sa tenga ng mga ito. At ang isa pa ay sinusunog na goma. Hindi raw kinakaya ng mga aswang ang amoy ng usok noon. Kaso bawal magsunog sa lugar namin kaya hindi po pwede yun. Basta yun na lang ang ginawa namin. Dinidikdik ko ang bawang at binabato sa bubungan bago gumabi. Tapos naglalagay rin kami sa bintana. Sa awa ng Diyos ay hindi na nga bumalik yung pusa. Yun pala talaga ang dapat naming ginawa noon pa man. Nakakagulat lang kasi asin talaga ang alam namin na pangontra sa aswang. Hindi pala yun mabisa sa lahat. Nangyari ito sa pamilya namin. Ilang taon na rin ang nakakaraan. Buhay pa noon si Lola Kitang at siya ang nakaranas mostly ng kababalaghan. Grade 6 ako noon. Sama-sama kami nila Lola Kitang, Lolo Serge, Mama, Papa at kaming tatlong magkakapatid sa iisang bahay. Wala namang mga nagpaparamdam sa bahay namin. Pero noong nag-uwi si Ate Lorraine nang napulot niyang pangdekorasyon na bahay kubo sa loob ng bote, bigla-biglang nagkaroon ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Una na roon yung nanggagaya kay Lola Kitang. May meeting noon yung homeowners. Umattend sila lolo at lola pati yung mga magulang ko ng meeting. Tapos kaming tatlong magkakapatid ang naiwan sa bahay. Nakabukas yung TV. Bandila na yung palabas pero hindi naman kami nanonood. May kanya-kanya kaming pinagkakaabalahan. Sir Neb, nagulat na lang ako nung biglang sinilip ni Lola Kitang yung mukha ko. As in parang nabali yung liig niya sa pagkakasilip niya sa akin. Tapos ang lapit pa ng mukha niya. Natakot talaga ako at nagulat. Kaya natumba ako sa inuupuan kong beanbag. Tumawa ng tumawa si Lola na para siyang mahihimatay sa kakatawa. Hawak pa niya yung tiyan niya. Napatingin ako sa mga kapatid ko na nakatingin lang din kay Lola. Yung itsura naming tatlo parang nagtatanungan kami ng anong nangyayari kay Lola. Pagkatapos niyang tumawa ng tumawa ay dumiretso na siya sa kwarto nila ni Lolo sa itaas. Hindi kami makapagsalita habang nakasunod yung tingin namin kay Lola. Si ate nag-text kina mama kung anong nangyayari kay Lola. Tapos imbis na mag-reply ay tumawag si mama at nagtatanong kung ano raw bang ibig sabihin ni ate. Dahil kasama raw nila si Lola at pauwi pa lang sila. Nagtakbuhan kami palabas ng bahay. Nakatanaw lang kami sa kwarto ni na Lolo at Lola hanggang sa dumating na sina Mama.
Sabi si Papa na wag daw kaming nagsisinungaling dahil tumawag sila ng barangay para magpatulong kung meron ngang nakapasok na magnanakaw sa bahay na kamukha ni Lola. Pinanindigan talaga naming tatlo yung nakita namin dahil totoo naman na may kamukha si Lola sa loob. Kaso Sir Neb, pagpasok ni na Papa at mga tanod, walang tao sa loob. Buti na lang hindi kami napagalitan ng mga tanod at ang sabi lang nila ay magpausok kami ng insenso dahil mukhang manggagaya yung pumasok sa bahay at malamang na naroon pa rin yon. Sir Neb, hindi nagkamali yung mga tanod. Nung mga sumunod na araw ay si Lola naman ang nakakita roon sa manggagaya o doppelganger. Nagpakita raw sa kanya sa salamin. Nananalamin daw si Lola. Tapos nagulat na lang siya dahil biglang sumimangot yung refleksyon niya. Noong nagulat na siya sa pagbabago ng reaksyon niya sa salamin, ay bigla raw yung tumawa. Walang tunog pero tumatawa at tinuturo pa raw siya. Nagmamadali raw na lumabas si Lola. Tapos pinatanggal niya kay Lolo yung salamin at pinatapon sa truck ng basura. Pero hindi pa yon yung huli. Yung sunod na nakakita sa doppelganger ni Lola ay si Lolo. Kausap daw sa kusina ni Lolo si Lola. Naiinis na raw siya dahil hindi raw makausap ng matino kasi nga tawa ng tawa. Noong inutusan daw niya na pakiabot yung patis dahil kakain siya ng bahaw, ay biglang sumeryoso yung mukha nito. Makailang beses pa raw na pinakisuyo ni Lolo yung patis pero hindi ito kumikilos. Kaya sa inis ni Lolo ay siya na yung kumuha. Pagkakuha raw sa bote ng patis ay umasta si Lolo na ibubuhos yun kay Lola. Bigla raw itong tumayo at nagtatakbo palabas kaya tinawag niya. Nung sumagot si Lola ay mula sa loob ng bahay ang boses nito at nagtatanong kung bakit galit na galit si Lolo. Sinabi ni Lolo ang tungkol sa patis pero sabi ni Lola ay kadarating lang niya mula sa kapitbahay kaya imposibleng siya yung kausap ni Lolo. Dahil hindi pa rin pala umaalis yung doppelganger sa bahay ay nagpausok na nga sina Mama ng insenso kagaya ng sinasabi noong mga tanod. Isang hapon na nagpapausok sila ay pumasok mula sa pinto sa kusina si Lola. Laking gulat daw niya nung makasalubong ang sarili niya. Gulat na gulat din daw yung doppelganger niya pero nginitian pa siya nito ng nakakaloko. Tamang-tama na katapat na ni Lola yung mga condiments kaya dinakot niya agad yung asin at sinaboy rito. Nagtaasan daw talaga lahat ng balahibo ni Lola nung magsisigaw yung doppelganger niya habang unti-unting lumalabo ang imahe nito. Pagpasok daw ni na Mama ay nakita pa nila na yung asin na natapon ay nagkulay itim. Simula noon ay nawala na yung doppelganger ni Lola. Pinatawas ni na Mama yung bahay at sabi ng albularyo ay yung bahay kubo sa loob ng bote ang may pinakamalakas na negative energy sa buong kabahayan kaya pinatapon yon. Siguro daw ay doon din nanggaling yung doppelganger. Tandang-tanda ko ang pangyayaring ito na parang kahapon lang. Noong bata pa ako, wala lang ito sa akin. Pero noong nagkakaedad na ako, ay unti-unti kong nare-realize na si Matet na kalaro ko na hindi nakikita ni na Mama ang dahilan kung bakit madalas akong lagnatin noon. Sakitin kasi akong bata, Sir Neb. By the way, Francis nga po pala ang pangalan ko. At ito ay kwento ko at ng kaibigan ko noon na si Matet. Batang babae siya na maiksi ang buhok. Para siyang kinalbo kasi hindi pantay yung gupit ng buhok niya. Iisa yung damit na suot niya sa tuwing maglalaro kami. Parang lumang damit na pangsimba. Kulay puti pero marumi. Nakikita ko pa nga yung panty niya na kulay puti rin pero madumi. Nakayapak lang siya at laging may sipon. Doon ko siya nakakalaro sa may tabi ng bahay namin.
Kapag niyayaya ko siya na pumasok sa bahay namin ay umaayaw siya. Tapos kapag may iba akong kalaro ay umaalis siya at nagagalit. Lagi niyang sinasabi na gusto niya kami lang ang maglalaro. Sumama na lang daw ako sa kanya at maglaro kami maghapon. Siyempre hindi pwede kasi niyayaya niya ako na lumayo. Malayo raw kasi yung bahay nila. Laging sinasabi sa akin ni mama noon na kapag nasa labas ako at hindi ko na nakikita yung bahay namin, ibig sabihin ay malayo na ako at pwedeng hindi na ako makauwi. Kaya hindi ako pumapayag na sumama kay Matet. Nagagalit siya kapag ganun, tapos biglang umaalis. Pagsapit ng gabi, sabi ni mama, lalagnatin na raw ako, tapos sinisigaw ko yung pangalan ni Matet. Pinatatawas ako ni na mama at laging ang sabi ng albularyo ay nakakatuan daw ako ng mga elemento. Malay ko bang elemento si Matet? Kaya itong parents ko gagawa ng paraan para mapalayas yung elemento na naglalaro sa akin. Tapos ako naman lalabas uli para makipaglaro sa kanya. So parang walang nangyayari. Isang beses, tagmangga noon. May isang bowl ako ng hilaw na mangga na kinakain ko doon sa terrace namin. Nakita ko si Matet na pasilip-silip lang sa may gate. Kaya lumabas ako at inalok ko siya ng mangga. Nakatingin lang siya sa mangga at hindi kumukuha. Kaya ang ginawa ko, hinawakan ko yung kamay niya at pinatong doon sa mga mangga. Pilit ko siyang pinapakuha. Tapos siya naman umiyak at pilit hinihila yung kamay niya. Kaya binitawan ko na siya. Natakot din kasi ako na baka may makakita sa amin tapos mapagalitan ako kasi nga pinapaiyak ko siya. Nagsorry ako sa kanya pero tumakbo lang siya palayo habang umiiyak. Yun na yung huling pagkakataon na nakita ko si Matet. Hinahanap ko siya sa gilid ng bahay namin pero hindi ko na siya nakita talaga. Hanggang sa nag-grade 1 na ako at nagkaroon ng ibang mga kaibigan at kalaro. Pero pagkatapos noong paglalaho na yon ni Matet, hindi na rin ako naging sakitin. Matagal-tagal din bago ko na-realize kung ano si Matet at bakit hindi na siya nagpakita sa akin pagkatapos kong alokin ng mangga. Grade 4 na yata ako noon nang malaman ko ang totoo. Nagbuntis kasi noon si mama at yung baby brother ko, kahit 2 years old pa lang, ay parang may imaginary friend na. Sabi ni Papa, baka raw kagaya ko yung kapatid ko na may kalarong Matet. Mas mabuti raw kung maagang malalaman para maagapan at mapaalis. Noon ko napagtagpi-tagpi yung mga pangyayari. Malamang elemento o multo si Matet na gusto akong maisama sa lugar niya. Kaya pala hindi siya nagpapalit ng damit. Kaya pala kapag nagagalit siya sa akin ay nilalagnat ako. Kaya pala hindi siya mapalayas ni na mama ay dahil ako mismo ang lumalapit at nakikipaglaro sa kanya. At kaya pala siya biglang nawala ay dahil sinawsaw ko yung kamay niya sa mangga na may sawsawang asin. Takot nga pala sa asin yung mga kagaya niya. Hindi ko naman sinasadya, Sir Neb, na mapalayas si Matet noon. Pero mabuti na rin nga at ginawa ko yun. Anong malay ko ba kung ano ang ginawa niya sa akin kung patuloy kaming naglaro? Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, 2 variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.